So yan, no, let's proceed sa inyo, no, mga Aquarius natin. So, kamusta kayo dyan, mga Aquarius, no? So, let's see anong dapat nyong gawin, no, to have this 2025 abundance, no? So, within the family, community, people around you, and of course, sa inyong career, and message advice from the universe, no? So, let's see anong mga dapat ninyong gawin, no, within the family. No, tignan natin. Kuha tayo ng 2 cards for you, Aquarius. Ano yung mga dapat mong gawin within the family? For Aquarius, please. Kuha tayo ng 2 cards for Aquarius. So, let's see. So, you have this, naka-reverse. Ace of Cups to, di ba? So, sorry Ace of Cups. And then, 7 of Wands, no? So, ang nakikita ko rito, no, for some of you, no, ang nakikita ko dito, Aquarius, kung sino man itong tao na ito, right, no, parang nakikita ko dito, no, sabihin natin na kung dapat mong gawin is no, ang nakikita ko is sa relationship ito, no, sa partner, no, may partner kayo, mga Aquarius, is mahal mo tong tao na ito, right, no, but then you are struggling, no, parang meron kang pinagdadaanan, no, or no, sa person mo, no, sa partner mo, pero mahal mo siya, right, no. So, ang nakikita ko rito is with the 7 of Wands, no, ipaglalaban mo pa rin, no? But then, di ba, ang nakikita, so, kuha pa tayo, no? Tignan natin, no? Clarify natin anong dapat mong gawin. Kasi you are struggling, no? But then, makikita mo pala dito, no? Bottom of the deck nyo is the Lovers, no? So, let's see, let's clarify, no? What's that 7 of Wands, no? Para ano talaga yung pinaka-specific na dapat mong gawin, no? Parang you are struggling, no? But then, full of love naman, no? So, tingnan natin. Tayo pa ng isang card for you, Aquarius. So, you have this Page of Pentacles, no? So, ang nakikita ko dito, no? Parang siguro, for some of you Aquarius, no, ang nakikita ko is, parang sabihin natin na kung yung partner mo, no, parang may pagka-immature siya, no, something like that. That's why parang you are struggling, no, hindi kayo mag-meet, no, into something na level, no, ng kung ano man, no, level of maturity or level of relationship na may level na parang di kayo mag-meet, no? Because this person is kinda immature, no? Something like that ng mga Aquarius natin, no? But then, full of love, mahal mo tong tao na to. Nag-i-struggle ka lang, no? Kung wala naman masyadong problema sa tao na to, aside from being immature, no? Kung ano man, right? No? Kung baka mas bata sa ito, literally na immature talaga mag-isip, no? But then, siguro kung ikaw yung kaya mong i-handle, no? Ikaw yung mag-handle ng relationship dito, no? Mga Aquarius natin, no? So, with your pure love dito, no? Pure love, no? Nakikita ko rito, may love pa nga, no? So, pure yung intention or yung pagmamahal mo sa tao na ito. So, ang nakikita ko rito is, ipaglalaban, no? Ayaw mong mawala, no? So, kung alam mo naman sa sarili mo na this is worth fighting for, then go for it, right, no? Intindihin natin yung tao because we are different, no? Hindi tayo pare-parehas talaga ng pag-iisip, di ba? But then,
I do hope na eventually mag-mature din tong person na ito, no? Mag-meet kayo, no? Into a level na hinahanap mo, no? Aquarius. But then, sabi ko nga, no, lagi kong sinasabi, no, huwag niyong ipagdadasal na ang isang tao ay magbago. Because, sayang yung pagdadasal natin. Kung that person na you are praying for is not willing to change, 'di ba? Sayang lang because saglitan lang yan magbabago, no? At eventually, babalik pa rin sa dati yan. Kung ano yung meron siya dati. So, hayaan mo siya, no? Hayaan mong maintindihan niya, mag-mature siya, no? Mag-mature siya in a way na makikita niya yung pagkakamali niya. At siya mismo yung magde-decide na baguhin yung sarili niya, no? You are just there, no? So, to support this person. But, don't pray for that person to change. Ikaw ay gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin in everyday life, right? No? Kung nag-struggle ka sa person mo because of the immaturity, wag mo siyang fokusan, no? I-focus mo yung sarili mo, no? Yung career mo, dun ka mag-focus kung ano man yung mga iba pang bagay na wag ka mag-focus sa person mo, no? At lalo na kapag mga goddesses ko, no, Aquarius natin. So overall, kapag you are dealing with an immature person, ito yung i-expect nyo, right? Mahirap yun magbago. Hopefully magbago, right? No, lahat tayo ay nang iniisip na sana, no? But then sabi ko, don't pray for that, no? Hayaan mo silang kusang magbago, no? Mag-mature. And then, kung dumating yung time na yun, thank you, no? Pasalamat, no? And always naman tayo magpapasalamat sa lahat ng nare-receive. Be grateful, no? But then, always, expect the unexpected, di ba? Once you are dealing with an immature person, na alam mo sa sarili mo na there is something lacking, di ba? Wag kang mag-expect that the relationship will last. 'Di ba? Kasi may problema eh. Hindi yun kailangan madalas sa atin, no? Sinasabi, lalo na pag mag-asawa na kayo, ang nako-compromise, ang nagsasakripisyo yung babae. Kahit na yung lalaki yung may problema. But then, syempre mahal mo yung tao. You are still waiting and waiting to for that person to change, no? To be mature enough to handle the relationship, right? No? But then, don't expect that, di ba? If you want to stay, then stay. But then, alam mo yung dapat mong gawin. Alam mo yung consequences ng pag-i-stay, di ba? Kasi, wag kang mag-e-expect na magbabago tong tao na to kahit na magstay ka dyan. Hindi yun na magiging reason para magbago siya. Ang magiging reason niya ay yung sarili niya. Kung makikita niya mismo yung pagkakamali niya sa sarili niya mismo. Kasi mostly yung mga ganyang klase ng attitude, alam niyo, ayan yung mga hindi nagpapahalaga sa sarili nila. 'Di ba? Once you are not loving yourself, you are not worthy, no? Kumaga, you're not feeling worthy, no? Kahit na, pero alam nyo yan yung madalas na pinoportray ng mga tao na pinapakita nila mahalaga yung sarili nila. But then, bakit sila gumagawa ng mali? Bakit sila immature? Ang totoo, hindi nila pinapahalaga ng sarili nila. Ang importante sa kanila, ego nila, pride nila, yung di sila mapapahiya. Kaya, di ba, material things, no? Ayun ang importante sa mga immature na tao. Hindi sarili nila, no? Kaya nakakagawa sila ng mga maling desisyon, mali na mga, kung alam ba, may mga betrayal pa yan, no? Kung ang isang tao mahal niya ang sarili niya, pinapahalagahan niya ang sarili niya, no? Minamahal niya ang sarili niya. Hindi niya yan basta-basta ibibigay kung kani-kanino. Hindi niya i-share yung sarili niya kung kani-kanino because secured niya yung sarili niya, 'di ba? Ayun
ayun yung natutunan ko na sa self-love, self-care. 'Di ba? Kapag alam mo yung halaga mo, hindi mo yun i-compromise basta-basta. Lalo na kahit sabi mong mahal mo yung tao. 'Di ba? Kasi kung mahal mo sarili mo, ikaw mismo magrerespeto sa sarili mo. Right? No, so wag mong, kaya nga sabi ko, wag niyong ipagdasal. Hayaan mo silang makita nila yung pagkakamali nila. Kasi, at matutunan nilang mahalin at respetuhin yung sarili nila. Kasi pagka hindi nila nirerespeto ang kapwa nila, meaning hindi rin nila nirerespeto ang sarili nila. Umiiral lang dyan yung ego, pride nila. No? Yung mga ganyang tao, no, sorry kung may na-offend sa inyo, no? Yan yung mga klaseng tao na walang karespeto sa paligid at mismo sa sarili nila. Kasi kung may respeto at pagmamahal ka sa sarili mo, mismo ikaw muna sa sarili mo, ayaw mong mangyari na bastusin ka ng iba or mabastos ka or masira ang pagkatao mo. 'Di ba? Papahalagahan mo yan eh. At hindi mo i-share kung kani-kanino, kung sa betrayal, 'di ba? 'Di ba? Kasi may pagpapahalaga ka sa sarili mo. 'Di ba? Nirerespeto mo 'yung sarili. And ayun din yung ibibigay mo sa iba. Irerespeto mo rin sila. But then if there is this person na bastos, ganyan that is because ganun din siya sa sarili niya. 'Di ba? Tignan mo maigi yung pag-uugali ng tao na ganun. Makikita mo ano ba yung ginagawa niya sa everyday. Makikita mo kung bastos yung tao na yun, makikita mo sa kilos niya, makikita mo sa ginagawa niya. Kung madalas manood yan ng mga walang kwentang palabas, mga kabastusan lang, then makikita mo na wala siyang respeto. 'Di ba? But then if you respect yourself, no? Even yung mga palabas na alam mong hindi maganda, ikaw mismo ma-offend ka na panoorin. 'Di ba? Ako hindi ko inaano yung sarili ko sorry but then ako lang, kahit na ganito na ako, no, matanda na ako, 'di ba? May asawa na ako. Bata pa lang ako hanggang sa ngayon yung hirap akong magsalita ng hindi ako sanay magsalita ng yung mga private parts natin. 'Di ba? Hindi ko siya mabigkas kasi parang nahihiya akong sabihin mismo yung salita na yun. 'Di ba? Kasi for me that kung ano yan salita na yun, yung private parts natin, 'di ba? For me ano yun parang ayoko siyang, parang pag sinabi ko, nagkukwentuhan lang, no, hindi ko siya mabigkas maigi, no, kasi hindi ko alam, parang nababastusan ako pagka binabanggit siya, no. For me lang yun hindi ko inaano yung sarili ko dito but then ganun ako, no, parang ang hirap, no, ang hirap sa akin as in, no, kahit nga yung SEX minsan ang hirap kong banggitin talaga ng diretso yan Hindi ko alam bakit ganun ako sa sarili ko, no, parang nahihiya talaga ako siyang banggitin, no. Ang iniisip ko baka maka-offend ako or mismo sa sarili ko, no, parang hindi ko siya tanggap sabihin, no, something like that, no. Pero hindi ako yung ano rito hindi ako lahat tayo, hindi tayo perfect dito. Ako lang, may ganun lang ako, no? So, for me, kasi para sa akin, nirerespeto ko yung mga private parts. Ayoko yung pinag-uusapan, no? Siguro professionally, pwede, okay lang yun. But then, general na parang dapat ba natin pag-usapan to, yung mga ganyan. 'Di ba? Kung SEX, parang dapat sa mag-asawa lang yan, no? 'Di ba? Hindi siya yung parang magiging regular topic everyday nakikita natin sa TV, 'di ba? Kahit na sabihin mong modern na tayo, still, no? Because of those exposure na parang ang bilis na lang sabihin, bilis na lang ipakita sa public, no? Nagiging iba na yung ugali ng mga tao, lalo na
Etong mga generation, right? No, aminin natin 'yan, 'di ba? Kaya ako nagwo-worry ako talaga lalo na kapagka nakakakita ako, yung mga anak ko mga bata, 'pag nakakita ako halimbawa nanonood kami ng TV, nakakakita ako ng halimbawa nagki-kiss lang, titignan ko kaagad yung mga anak ko, eh. Promise, naa-aware agad ako at nililipat ko kaagad yung TV. Kasi parang alam ko na yung next na gagawin dun, eh. No, so kasi yeah, modern na tayo but then for me, matututunan naman nila yan. Hindi natin kailangan ipakita agad sa kanila yan. No? Kasi eventually pag nagkaedad na yan, makikita pa rin nila yan eh. No? But ngayon, na habang kaya pa natin i-prevent natin, 'di ba? Something like that. No? So, ayun lang din yung pino-point out ko dun. No? Parang, kaya sabi ko, 'di ba, umaba na yung ano natin. No? Sorry mga Aquarius natin. So, sinasabi ko lang, no? Kaya, kung walang respeto ang isang tao, 'di ba, is hayaan niyo siya na makita niya yung respeto mismo sa sarili niya. No, wag nating ipagdasal kasi sayang lang. No, but then if you want to stay, stay. But then know your boundaries, know your worth, no, na para hindi ka na rin maabuso or hindi ka ma-take advantage ng person mo, 'di ba? Something like that. So, yeah. So, yun nga, ang sinasabi rito, huwag mong ipagdasal, no? Hayaan mo siya, ikaw mag-focus ka sa sarili mo, no? Ang mga Aquarius natin. Because, mas marami ka pang magagawa if you are focused sa mga goals in life mo, kung ano man mga pinagkakaabalahan mo, di ba? So, let's see naman, pagdating naman sa community, no, people around you, ano yung mga dapat mong gawin, no, mga Aquarius natin. So, yeah, kuha tayo ng 2 cards for you, Aquarius. Mga dapat mong gawin within the community. Let's see. So, you have this, no, shape shifter and then vision. So, ang nakikita ko rito, no, mga Aquarius natin, for some of you, no, literally, baka active ang inyong third eye, malakas ang kutob nyo or intuition nyo, of course, no, with the moon sa likod, di ba? Malakas ang intuition ninyo, no, and with the shape shifter, no, sinasabi rito is maging aware ka, no, sa mga tao sa paligid mo, right, no? Para, yeah, alam ko aware ka na rin dito, di ba, no? With the shape shifter here, and sinasabi rito is, ano kayo no, flexible, no? Flexible kayo. So, gawin nyo lang yan, no? Kung sino yung mga nakakasalamuhan ninyo, no? Flexible kayo, kaya nyo mag-shape shifter, no? Kung kaya nyo, parang sabihin natin hunyango ba, di ba? Yung iguana ba yun, no? Yung parang kaya magpalit ng sarili, no? Ng kulay, di ba? Para hindi makita ng mga enemies, no? Something like that, no? So, for me, ang nakikita ko dito, Aquarius, is kaya mong gawin yun, no? You are flexible, no? Pag nakikisalamuha ka sa mga within the community, right, is alam mo, no, saan ka lulugar, no? So, ayun ang nakikita ko rito, no? So, may boundaries ka. But then, ang nakikita ko ay kailangan mong gawin is have some boundaries pa din, no? Kasi, kahit sabihin mo na malakas kutob mo, malakas intuition mo, no? You can blend to people around you, still, ingatan mo yung sarili mo, no? Something like that. So, ayun yung nakikita ko rito. Kasi hindi natin malalaman kung may mga tao rin na katulad mo na kaya rin gawin. 'Di ba? Parang this is a test, no? For some of you, parang bigla ko lang na na parang within the community, no, may nakakaalam kung anong meron sa'yo, no? Ayun yung nakikita ko, people around you, no? Parang may nakakaalam kung anong meron ka, no? Something like that. So, be careful, no? So, ayun yung nakikita ko rito, no? And, yeah, maging aware ka rin, no? Kung sino-sino tong mga tao na to. Kasi, we don't know, no? For sure, kilala mo rin yung mga tao na parang
may hinaalam sila sa'yo. No? So, ay din yung nakikita ko rito. Kaya kailangan maging aware ka din, no? At, yeah, kung ikaw to na gusto mo private ka lang, no? But then, may mga tao sa paligid mo na talagang gusto nilang alamin anong meron sa'yo, no? So, you can be the shapeshifter, no? Wag mong ipakita talaga kung anong meron ka. Because, hindi mo alam, 'di ba? Hindi natin alam bakit gusto nilang malaman anong meron sa iyo. 'Di ba? So, alam mo na rin 'yon. Ano yung ibig kong sabihin doon, 'di ba? Mga Aquarius natin, no? So, be careful, no? Ayun ang dapat mong gawin. Be careful sa mga tao sa paligid mo. Right? No? Kasi you're abundant na, no? So, wag mong hayaan na may makapasok at mag-take advantage, no? Something like that. So, let's see, pagdating naman sa career ninyo, mga Aquarius natin, no? Let's see, pagdating sa career, so kuha tayo ng 2 cards for you here, Aquarius natin. Let's see, no? Pagdating sa career ng mga Aquarius natin, please, kuha tayo ng 2 cards for Aquarius. Let's see. So, you have this, the Empress in reverse, and then, the Emperor in reverse. So, ang nakikita ko naman dito, no, mga Aquarius natin, no, yeah, no, kahit na sabihin natin na ikaw to, no, na napaka-humble, kumbaga humble kay, no, even though for some of you, you feel successful in life, no, successful in life, feeling successful is hindi lang naman kailangan mayaman ka, Sabi ko nga yung abundant is hindi lang kaperahan yan, no? But then, with the Emperor and the Empress, no? In reverse, no? So, parehas pa pala to, no? Umaga parang partner talaga to, no? The Empress and the Emperor dito, no? So, but then, naka-reverse, no? Nakikita ko rito is kung partner, parang partnership to, no? Partnership, no? But then, yeah, within the career, no? So, maybe, kung may partner ka na rin, Aquarius, no? Itong, yeah, pwedeng sabihin natin the Emperor in reverse is, ito yung immature person mo, no? So, maybe ay partner din kayo, no? Ay you are, running a business together, no? Kung ano man ito, right? No? Magkasosyo kayo, no? And of course, with the Emperor, Empress in reverse, and that is you, no, mga Aquarius. So, ayun nakikita ko. Partner kasi, no, but then pares naka-reverse, no. So, ang nakikita ko rito, no, kung ano yung nagiging issue nyo sa family ninyo, no, nadadala nyo sa business, kung businessman. O trabaho, pwedeng magkatrabaho din kayo, 'di ba? No, nadadala nyo yung problema nyo, no. But then, dapat hindi, no. Kung ano yung problema sa bahay, dun lang yun. Be professional kung sa career ninyo, sa trabaho ninyo, para hindi maapektuhan. 'Di ba? Be professional. Learn to distant your emotions, no? Kapag sa bahay lang. Pagka, wag yung kasi dan may mga chismisan, di ba? Lalo na pagka dating sa mga workplace, business place, no? May mga chismis na dyan. Lalo na kung ikayo naman to, ayaw nyo nang na-expose kayo. So, wag nyong ipakita, no? Kasi magiging weakness nyo yan. At alam ko na may mga tao sa paligid nyo na naghihintay lang ng mga something na makikita nila na para masisiraan, or 'di ba, na matutuwa sila kapag may hindi magandang nangyayari sa inyo ng partner mo. So, ayun yung nakikita ko dito, no? So, wag kayong mag-expose pati sa kung ano yung problema nyo sa bahay, dun lang yun. Wag nyo dadalhin sa business or trabaho ninyo. Right? Kasi maraming nag-aabang na masira kayong dalawa. So, ayun yung nakikita ko rito. Kaya naka-reverse siya. Is maraming nag-aabang na masira kayong dalawa. 'Di ba? So, 'di ba? Kung ano yung problema nyo, dyan lang sa bahay. No? Kung kayang i-fix nyo. No? Kung hindi man, wag yung dalhin outside. 'Di ba? Kung ayaw nyo, 'di ba? It's okay na kung ayaw nyo talaga kasi
private kayong tao, 'di ba? So, ayun yung nakikita ko rito, no? For some of you, right? No? So, ayun yung nakikita ko. So, wag niyong dadalin, no? Sa trabaho or business, yung issue ninyong ng partner mo, personal, 'di ba? So, yeah, ayun yung nakikita ko rito. Kasi maapektuhan din kayo, lalo na kung halimbawa machichismis pa kayo, kung ano-ano pa 'yan, 'di ba? Maapektuhan din yung inyong career, 'di ba? So, mawawala yung abundance ninyo na sana ang ganda sana ng pasok. But then, yan na, nandyan na yung mga natutuwa kasi nga, pagchichismisan na kayo at masisira yung career ninyo, di ba? Something like that, no? So, yeah. So, tignan naman natin what's the message advice for you ni Universe, no? This 2025 for yung mga Aquarius natin dyan. So, kuha tayo ng one card for you, Aquarius, no? Let's see. Anong message advice for you ni Universe this 2025? So you have this, I am radiant. I am a radiant being, no? Enjoying life to the fullest. 'Di ba? Kaya marami naiinggit sa inyo talaga eh. Because kayo nga si The Empress and the Emperor, no? Powerful couple kayo, no? Kaya maraming gustong masira kayo, no? So for some of you, no? So kaya, 'di ba? You are living your life to the fullest. So, 'di ba? This is you, no? Hayaan mo na pinaghirapan nyo naman yan eh, di ba? But then, wag nyong hayaan na masira lang dahil sa mga taong naiinggit or kung ano man ito, right? No? So, enjoy your life because that is your hard work, no? And sinasabi sa iyo ni Universe that you are this radiant, you are brighter than like a sun, di ba? You are shining bright, di ba? Kaya maraming naiinggit sa inyo. But then, do what you want to do, no? And that is karapatan mo, di ba? So, hayaan mo yung mga taong nanchichismis lang yan. So, but then, be careful, no? Huwag kang mag-share na kung ano-ano. Di ba? Sa mga tao sa paligid ninyo. Di ba? Something like that, no? So, yeah. That's it for you, mga Aquarius natin, no? So, I hope na naka-resonate kayo sa reading ninyo today, mga Aquarius natin, no? Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. So, yeah. Maraming salamat sa pagbabalik at panonood sa reading natin for you, mga air signs. Excuse. So, have a happy new year, no? This coming 2025, no? I hope na lahat tayo ay mag-move forward ng maganda, mag-start ng 2025 na abundant, no? Affirm that, no? So, yeah, that's it for you. God bless you all and thank you for watching Air Signs.